Magandang araw mga kapadayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mainit na issue tungkol sa kontrobersyal na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa mga senador. Ano nga ba ang implikasyon nito sa ating demokrasya? At dapat ba siyang managot sa batas? Kamakailan, sa isang pagtitipon sa San Juan City, nagbiro si dating Pangulong Duterte tungkol sa pagpatay sa 15 senador upang bigyang daan ang mga kandidato na kanyang sinusuportahan. Ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga mambabatas, kasama na si Representative Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur, na nanawagan sa National Bureau of Investigation, NBI, na imbestigahan ang naturang pahayag. Kung inimbestigahan ng banta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bakit hindi rin ang dating Pangulo? Parehong pananaw ang ibinahagi ni Zambales Representative J. Kong Hun. Sinabi ni Represor Pami Zamora na hindi dapat gawing normal ang mga banta ng pagpatay sa politika. Anya, enough is enough. Hindi natin dapat hayaang gawing solusyon ang karahasan. Sinundan ito ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagsabing hindi dapat maging sagot sa problema ng bansa ang pagpatay sa kapwa Pilipino. Ang tanong na ngayon mga kapadayon, dapat bang managot si Duterte sa kanyang mga pahayag? Ang ganitong mga pahayag ay nagbubukas ng pintuan para sa normalisasyon ng karahasan sa ating politika. Kung dati sinasabing biro lang ang mga ito, ngayon ay tila nagiging pampublikong diskurso na. Pero sa isang bansa na dumaan sa madugong kampanya laban sa droga, ang ganitong mga salita ay may mabigat na epekto. Ang pagwawalang bahala sa mga pahayag na ito ay nagpapahina sa rule of law at nagtutulak sa takot sa lipunan. Dapat tayong maging mapagmatsyag at manindigan para sa pananagutan ng mga leader natin. Mga kapadayon, nasa kamay natin ang pagpapasya kung ano ang magiging kinabukasan ng ating demokrasya. Hindi dapat normal ang banta ng karahasan. Panahon na para manindigan at manawagan ng pananagutan sa mga pahayag ng mga leader, dating presidente, mano kasalukuyang opisyal. Kung may opinion kayo tungkol dito, i-comment lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas maraming usapin tungkol sa ating bayan. Hanggang sa susunod mga kapadayon, mabuhay ang Pilipinas!